Recent incidents of road rage got the attention of the president and reacted to it. Now po, devastating accidents happened and particularly po yung multiple vehicle collision sa SCTEX and yesterday po sa NAIA Terminal 1. Now the Department of Transportation po is very quick in their responses and kita po natin yun. My question po is there a particular reaction po ba coming from President Marcos? Opo, of course, kinakalungkot po ang mga nangyari. Lalo po may mga buhay po na nawala. May mga kababayan din po tayo nasaktan. Hindi magandang balita po ang ganitong klaseng aksidente. At dahil sa pag-uutos po ng Pangulo, na mabigyan agad ng hustisya ang mga pamilya na nasawi. Umaksyon po agad si Transportation Secretary Vince Dizon at siya po ay nagbabala at nagbigay na rin po ng agarang pag-uutos patungkol po sa regular and mandatory drug test for public utility vehicle drivers. Effective immediately. Napakaganda pong kautosan po yan at yan din po ang direktiba po ng Pangulo para po maiwasan kung ano man po ang maaari pang mangyari na aksidente. At dapat po ang mga motorista at ang mga commuters din po natin ay mag-ingat po sa pang-araw-araw nilang pamamasada at pagsakay sa ating mga PUVs. Follow up lang po, ma'am. Earlier po sinabi rin po ni Secretary Dizon na, and I quote po, the people do not feel safe on our streets and that President Marcos has directed him to fix it. May details po ba on added directives coming from the President? Yun po, maliban po sa sinabi natin ay magkakaroon po ng pag-aaral at alam po natin ay ipapatupad ito ng reduction of driving hours for public utility bus drivers. Dapat pag-aralan po ito kasi tandaan po natin kapag sobra po ang oras ng pagdadrive ng isang driver, maaari po ito makaapekto sa kanyang kapasidad na mag-drive ng maayos at titignan po nila kung anong oras ang nararapat. At kung kayo naman po ay magdadrive, kung 6 na oras kayo nagdadrive, siguro mas maganda po yung nung gabi na yon bago kayo magdrive, wag na po kayo magpuyat o uminom. Alalahanin po natin na sa kamay din po ninyo ang safety ng mga passengers, mga commuters, mga pedestrians. Follow-up lang po dun sa pag-aaral, dun sa reduction of driving hours. Sa pag-aaral po ba na ito, titignan din yung posibleng economic implications naman pagdating sa mga drivers? Mm-hmm. Opo, ang nasabi po ni Secretary Vince ay mukhang bababa ito from 6 hours to 4 hours. Hindi pa lang po natin alam kung ito po ngayon ay final na. Pero tama po ang inyong suggestion, Ms. Pia. Siyempre po kapag po nagbawas ang oras, bawas din po ang kita ng drivers. Kaya mas maganda pong masusing pag-aralan to para sa mga drivers at para na rin sa mga commuters at passengers. Can you confirm lang po yung report na nagpatawag daw po ng spiritual at planning session si Pangulo sa mga cabinet officials nitong Sabado? Ano pong napag-usapan at nailatag na plano sa session? Well, maganda po kasi nagkakaroon din po ng mga pagsasama-sama ang Pangulo at ang kanyang mga cabinet secretaries. Opo, nagpatawag po noong Sabado at of course nabigyan sila ng spiritual guidance para sa kanilang pagtatrabaho, hindi lang para pang bilang isang public servant, kundi para bilang isang individual. At hindi makakalimutan ni Secretary Sani Angara ang sinabi ng Pangulo. And I quote, walang tulong o pabor ang masyadong maliit para sa publiko at para sa isang kalihim ng departamento. God is in the details. End quote. So maganda po ang nangyari pong ito dahil unang-una po very light moment naman po ang nangyari at may paggagabay po spiritually. One follow-up lang, ma'am. Pero meron po bang ibinilin or specific instruction si President sa mga cabinet officials, lalo na po ngayon na we're halfway na po ng administration? Unang-una, hindi po siya kasi cabinet meeting. Of course, pag-uusapan kung paano ba maipapatupad ang anong dapat ipatupad para sa taong bayan. Pero aside from that, it's more on spiritual guidance ang nangyari po.
pong maitanong ko sino po yung spiritual personality na nag-conduct sa kanila ng spiritual guidance? Dumating po si Father Tito Kaluwag. Opo. And how long po yung duration ng spiritual guidance? Sa ngayon po, wala po akong detalye kung gaano katagal ang nangyari pong spiritual session. Yusek, nitong weekend mo nagkausap si Pangulong Marcos at saka si Prime Minister Anwar Ibrahim. May we get some details kung ano po yung napag-usapan nila aside from economic and security? And isasabay ko na rin, Yusek, yung tanong na nabanggit din ni Pangulo na sabi niya makikita sila sa ASEAN Summit this coming May. Kailan po ang alis ng Pangulo para doon sa ASEAN Summit? Ang summit po ay gaganapin sa May 26 to 27. Asahan niyo po, dadating po, aatin po ang ating Pangulo sa nasabing ASEAN Summit. Ang napag-usapan naman nila ay nakikita po natin sa body language at sa magandang pagngiti ng Pangulo. Ibig pong sabihin ay napag-usapan nila mga hamon sa ekonomiya at seguridad na maaaring kaharapin po ng ASEAN. At nais po din nila kung ano man po ang issues patungkol po sa ekonomiya at seguridad, maipagpatuloy po ito at mapag-usapan sa ASEAN Summit ito po sa Kuala Lumpur. At kung di po ako nagkakamali, nabanggit din po na wini-wish po ni Prime Minister ng good luck ang ating Pangulo sa darating na eleksyon. Last Salamat po. question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. Yusek, reaction lang from the palace. Sa SWS survey kasi na isinagawa noong April 11 to 14, sinasabing 93% ng mga Pilipino ang susuporta sa mga kandidato na nagtataguyod ng mas maraming oportunidad sa trabaho, pagpapalakas ng agrikultura upang dumami ang produksyon ng pagkain sa bansa. Masaya po tayo, masaya po ang Pangulo na ganyan po ang nagiging resulta dahil ang mga botante po ngayon ay nabubuksan na po ang isip kung sino ba dapat ang kanilang iboboto. At ito mga nasabi po na mga kagustuhan ng mga boboto para sa isang leader ay nakikita po sa mga miyembro po, mga senatoriables po ng alyansa. Alyansa na ang mga pangalan ay binanggit ni Pangulong Marcos Jr. dito lamang po sa katatapos na campaign sortie sa Cebu. Yusek, ano po ang nakikita ng Malacanang na posibleng factors na nakapag-contribute na nag-iba po yung pananaw ng ating mga voters po para sa mga kandidatong tumatakbo ngayong midterm election? Nakikita po siguro nila kung ano ang naitutulong ng pamahalaan, especially patungkol po sa agrikultura. At kung papaano po ba tinutugunan ang issue po ng kagutuman at kahirapan. Kailangan po talaga natin iboto ang mga nagtatrabaho, hindi lamang po yung gumagawa ng intriga.